Ito naman, hanggang 400 lang ito. Okay, wala kasi tayong ganito eh. Okay lang naman yan, mas matibay pa nga yan eh. Ngayon, okay, pwede na i-plug in to. Subukan natin. Siyempre, gamit tayo ng bulb pa rin. Okay. May shorted. Parang may shorted Okay. May shorted nga. Pasensya na kayo. Medyo malat tayo or masag yung boses natin. Masakit yung lalamunan ko eh. Hindi sana ako gagawa ng content kasi nga ito, masakit yung lalamunan natin. Kaso wala tayong pang-upload. Kaya pagpasensyaan nyo na. Ito, singit muna ulit tayo ng car amplifier kasi tinatanong na sa atin to. Hindi, medyo matagal na rin to dito eh. Lighting lab. Ito binaklas ko na kasi nga wala ka sana ako mag-mood talaga mag-repair or mag-video. Yan, lighting lab. Yan, lighting lab siya. Ayan, class CL. Ayaw mag-focus. Yan, CL 1000.1. Class TD ito. Class D pala, class D. Yan, class D na car amplifier. Okay, kaya nakabaklas na kasi ito troubleshoot ko na. Ang issue nito, walang siyang audio and then may story na rin ng repair ng iba. May story na ng repair ng iba kasi yung ibang mga clip dito wala na ibang mga clip dito. Yung ito pang-ipit para ma-press siya papunta sa may heatsink. Wala na, kalas na. Hindi ko lang nagawa ng pinakamagandang intro na simula eh. Wala tayo sa mood, masakit lalamunan natin. Ngayon, sinukatan mo ng biasing dito, wala ka talaga makuhang bias. Okay, pakita ko na lang sa inyo. Tabi muna natin to. Ito yung disadvantage kapag content creator ka. Pag hindi ka gumawa ng video, lagapak yung revenue mo. Ngayon, nakaganyan siya. Yung supply natin ito, 20 ampere na kung siya stable ng 12 volts DC, AC to DC. Ngayon, ito nakakabit siya. Kompleto naman yung mga fuse dito, buo naman. Ngayon, kahit yung supply buo eh. Ito guys itong nangitim na to, 4.7 ito. Na buo naman yan. Kapag i-check mo, buo siya. Nangitim lang. Ngayon, naglagay na ako ng audio dito. Wala siyang as in audio. Wala talaga. Walang tunog. Ngayon, pag backlash ko, kasi nga ito troubleshoot natin. Hindi ko na lalagyan ko pa sana ng audio kaso abala oras natin. Bigay idea na lang ito. Ngayon, nung kinalas ko siya, pagsilip ko, ito yung nakita ko. Yan, lumiyab ito. Lumiyab yung linya. Kung saan papunta yan, galing dito, sundan natin mismo galing dito sa chopper. Dito, hindi ko alam kung kada channel isa to. Okay, ito 1, 2, 3. Maaari pala yung supply nito is itong side na to para sa isang channel, tapos yung isa para sa isang channel. Ano bang design nito? Basta lumiyab lumiyab ito. Galing dito sa may chopper, tapos pumasok siya dito. Papuntang diode. Diode dyan diode to. Punta diode, tapos tumawid siya dito, papunta doon. Subaybayin natin yung linya. Baka ito lang to Ito, pumasok siya dito. Diretso lang, diretso papunta dito sa may ito, ano to? Regulator. Check natin regulator na 12 volts. 12 volts siya 7812. Yan, regulator na 7812. Tapos ito na papunta in. Tapos ground out nito papunta dito. Okay. Maaring sira nga yan. Tapos ito sa kabila 7812, tapos 7912. Ito magkapares para sa OPM. Hindi ko alam kung saan papunta to, kung para saan to. Ngayon, baka yan lang yan. Baka yan lang yung problema. Ngayon, i-jump na lang natin to. Maglagay tayo ng jumper papunta dito. Okay? Maglagay tayo ng jumper. Pasensya na sa boses natin. Jump na tayo. Mangyari dito, tanggalin na natin to. Ayan, pinutol na natin. Nag-jump tayo mula dito papunta rito.
Ngayon, i-check natin tong diode. Kung bakit naliyab ito. Baka mamaya shorted dyan. Ayan, check natin. Okay. Para sigurado. Baka mamaya pag natin lumiyab na naman. Double check natin. Diode yan parang fast recovery diode. Ito. Oh, shorted nga oh. Ay, shorted. Masing dito ng isa. Parang parehas shorted ah. Mag-reverse natin. Shorted talaga siya oh. Itong isa. Okay, short. Ngayon, kalasin natin to. Shorted. Itong diode oh. Itong diode na to. Kalasin natin kung bakit siya shorted. Tingnan natin kung double check natin kung talagang shorted talaga siya. Naangat ko na siya oh. Inangat ko. Yan, nangat natin to. Itong dalawa. Ngayon, check natin kung shorted talaga. Ito, reverse ko na to ah. I-reverse natin agad. Naka-reverse siya. Itong isa. Okay, parang wala naman palo ah. Ngayon, itong isa. Okay. Yung tester natin, parang glulok ko. Nangyari dito sa rintik na tester na to. Test probe dati ito maluwag. Okay. Ngayon, check natin. Shorted to. Shorted talaga siya oh. Itong isa, naka-reverse na to ah. Ngayon, itong isa. Okay, good tong isa. Itong isa yung shorted. Tester natin na to. Short tong isa, shorted tong isa. Kalasing ko, kung naglulok ko yung tester natin, kalasing ko na to. Visit to, parang maluwag yung test probe niya. Kalasing ko muna tong isa, tapos palitan natin. Value nito ay FR 200 yata to. Kalasin natin to, tapos palitan natin, tapos balik natin tong isa. Napalitan ko na ng diode. Saan ba yung diode natin? Ito. Ayan. Focus ka. Value nito ay FR204. FR204. 2 ampere na 400 volts. Ang pinalit natin is FR207. 2 ampere na ito, 1000 volts na nga yan eh. Mas malaki siya oh. Hindi baling tumaas, wag lang bumaba. Although pare sila 2 ampere. Kaso lang, mas mataas yung voltahe na kayang saluin nito. FR207 nito eh. Ngayon, 2 ampere na kapag tinignan mo sa Google, 1000 volts yung kaya niyang saluin. Ito naman, hanggang 400 lang ito. Okay, wala kasi tayong ganito eh. Okay lang naman yan, mas matibay pa nga yan eh. Ngayon, okay, pwede na i-plug in to. Subukan natin. Siyempre, gamit tayo ng bulb pa rin. Okay. May shorted. Parang may shorted ah. Okay. May shorted nga. Teka lang ah. Nakuha na natin yung kwan ah. Nakuha na natin yung kwan na yun ah. Yung sira ah. Dito sa regulator. Ito. Okay. Check natin tong. Ano nakalagay dyan? May 104 siya. Yan o, 104 yan o. Yung nangitim na yan o. Baka mamaya sira yan eh. Check natin. Pati yung regulator. Baka mamaya nasira din yung regulator eh. Check ko muna. Okay. Shorted dito eh oh. Ay. Mukhang short itong kwan ah. Teka lang ha, putulin natin itong 104. Pasensya na, masakit yung lalamunan natin. Ito 104. Putulin ko muna ito ha, pansamantala ah. Malaman natin kung sira yung regulator or 104 na to. Ngayon, check natin. Kasi nasisira yan sa overcurrent eh. Check natin to. Wala yung shorted. 104 nga sira. Yan oh. Regulator, buo. Yan. Palitan na lang natin mamaya yan. Sira yung kwan. Yung nangitim siya oh. 104. Okay. 104 na 50 volts lang kasi yan. Ngayon, plug in natin. Natin kung ano mangyari. Wala na siyang shorted. Wala na oh.
naging normal na. Ngayon, palitan ko yung 104 muna. Tapos audio test natin. Tingin ko magiging okay na to eh. Binalik ko na muna yung board sa may pinaka-casing niya. Kasi baka mamaya uminit. Uminit kasi ito, mabilis uminit. Yan, design nito is parang katulad dun sa may previous vlog natin na car amplifier din. Yung bias nito is mataas kasi naka-MOSFET ito. MOSFET amplifier ito eh. Class D na naka-MOSFET. Ngayon, lagay na ako ng audio input muna. Yan, audio input. Sa tingin ko, yun lang talagang problema eh. Yan, naglagay tayo ng audio input. Tapos, susukatin na lang natin dito ng tester. Huwag muna tayo maglagay ng speaker. Okay? Kapag may signal na lumalabas dito, meaning good na yan. Okay? Yung itong nangitim na to, buo ito. 4.7 yan eh. Buo naman. Nangitim lang siya. Siguro dahil sa shorted. Ay, ito pala. Yung 104, pinalta natin. 1 KB nga nalagay ko dito. Yan, 104 na 1 KB yan. Yan, 1 KB. 104 din yan. Alas hindi ka na makita eh. Yan, 104. Same lang yan. Kaso lang, mas mataas yung value niyan sa voltahe. Ngayon, po natin. Importante walang protect dito. Wala na yung shorted ah. Ngayon, may audio input na nakalagay yan. Laptop natin gumagana. Tusukin natin ng para malaman nyo kung may audio or wala. Nasa DC kayo, ay nasa AC kayo ah. Lagay natin ng 50. Yan, 50. Huwag kayo sa DC kasi wala kayong masusukat yan. 50 AC. Ang speaker out kasi AC na ilalabas dyan. Ngayon, ito siya oh. Ito, negative, negative, positive, positive ito. Makikita nyo. Yan. Negative, negative, positive, positive. Ngayon, ito, check natin to. Meron na siya oh. Lakas oh. Dito. Dito, tsaka dito. Oh, yan oh. Ang lakas niya. Meron na. Goods na. Yun lang talaga. Lumiyab siya eh. Kaya siguro nung unang gumawa dito, ito sabi ko kulang ng clip oh. Kulang to. Kasi sinubukan din nila gawin. Ito nga oh, pinutol nila to. Pinutol nila tapos chinik siguro nila yan. Buo naman eh. Kaya siguro isip nila baka hindi kaya. Buti nakita natin yung problema niya sa ilalim. Ngayon, lagyan ko ng speaker to. Naglagay na tayo ng speaker. Bali individual na lang muna ginawa ko. Yan. Ngayon, plug in natin. Yun oh. Naka-base siya. Magana na siya agad. Parinig nyo, lumalagabog. Dito na side yan ha. Dito. Ngayon, lipat natin sa may dito sa may kabila naman. Okay, ngayon nilipat natin. Dito na siya ulit. Dito. Kanina dito sa dulo. Ngayon dito naman. Ngayon, hindi natin pipitin yung volume. Bahala sa dyan. Pag saksak nyan, pag plug natin, gagana agad dyan. Yun oh. Kung marinig nyo, lumalagabog. Lagabog lang talaga, literal. Malakas. Malakas. Yan ba? Okay na. Oh, bunutin natin. Kasi may mga kulang pa dito na. Ito, baka uminit tong diode. Itong diode na to. I-fix ko muna to. Tapos yan na, okay na to. Wala tayo ibang gagawin dito. Yan, may mga kulang na tornilyo pa. Ayan, sana lang pagbigay idea tayo. Yun lang. Di ba? Baka sakaling may encounter nyo ng itong klaseng unit, lighting lab, wala siyang audio. Baka mamaya lumiyab lang din linya. Tapos pag dugtong nyo, may shorted pala, papunta rito. Double check nyo ah. Itong 7812, buo ito. Yung nadali is itong, ito. Dalawa na to, naging shorted itong dalawa. Ay, check ko pala, pakita ko sa inyo itong yung 104 nasira yan. Okay, pasensya na kayo wala tayo sa mood ngayon mag-vlog eh. Kahit pa paano nakapagbigay idea tayo. Ayan, shorted to. Yan o. Diba? Itong diode, short din. Ayan, pag test dito eh. Oh. Siyempre, shorted din oh. Ba? Yun lang nadali. Ngayon, hanggang dito na lang mahirap pa, bain pa ba natin yung oras natin eh. Masakit na nalalamunan natin.